Para kay Batangas Representative Leandro Levisti, ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay bigo na dahil kulang ang bilang nito upang tuluyang makonvict si Vice President Inday Sara Duterte. Ito marahil ay sa takot ng mga kongresista na babalikan sila ng taong bayan kung kaya't napag-isipan ng mga kongresista na huwag nang suportahan ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa pangyayaring ito kabayan, tiyak na ang panalo ni Vice President Sara Duterte. Kaya't ang ginagawa sa Kongreso ay isang pagsasayang lamang, lalo na sa pondo ng taong bayan. Pakinggan natin itong eksplanasyon at detalyadong paliwanag ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Billionario News Channel. Interview ni na Attorney Trixie Angeles kay Congressman Leandro Levisti, tinanong nila tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Nako, napaka good news itong sagot ni Congressman Levisti. It's a waste of time. Sayang-sayang lang. Bakit? They don't have the numbers. Meaning, kulang ang boto nila para makonvict si VP Sara. Ibig sabihin, kung si Congressman Levisti ang paniwalaan natin, panalo si VP Sara sa kanyang napipintong impeachment trial. Pakinggan natin. So, ibig sabihin lang nito mga kababayan, dapat i-dismiss na nila niyan habang maaga pa at hindi pa gumagastos ng husto ang ating gobyerno. Ayan, yan ang katotohanan kasi panalong-panalo pa rin si VP Sara Duterte. Will be one of the impeachment judges if she stands on impeaching VP Sara. How do you think you would be affected by this? Well, I think I've previously already said that whatever people's views on the impeachment are, Yes. it's a waste of time because it will not hold in the Senate. It will not get the Ayun. necessary votes. And Sa Senado pala talaga matatanggal mga kababayan kasi wala talaga silang boto doon. That's what you believe. That there's really no that is not chance in uh, at the Senate. You've done the math. personal preference. Whatever that personal preference might be, that is, I think, what political observers generally agree on now. But So, regardless of the cases that is being filed with the allies of the Duterte, yeah, so it's actually confounding to me why the admin, for its own sake, is using so much of its political capital on the impeachment when it is so clear that they will not get the necessary votes in the Senate. so do you seek political advice from your mom? She's a veteran politician. I don't really listen to her. So you have a very different opinion, you and your mom. Yes, because she's been in the Senate for 4 terms now, and she has done that by being very careful. And I am A lot less careful. Senator Legarda will be one of the impeachment judges if she stands on impeaching VP Sara. How do you think you would be affected by this? well, I think I've Sa tingin ko mga kababayan, itong nanay ni Levisti, posible pagdating na ho ng trial o husga na ito sa Senado, baka pumabor din ito kay VP Sara Duterte at tulungan itong anak niya. Baka makiusap itong si Congressman Levisti. Wala, panalong-panalo talaga si VP Sara, talong-talo, mag-iiyakan itong mga kongresista, mga buwaya. previously already said that whatever people's views on the impeachment are, Yes. it's a waste of time because it will not hold in the Senate. It will not get the necessary votes. And That's what you believe. That there, Yan Hindi. It will not hold. Ang ibig sabihin, hindi tatayo, hindi mananalo. Tama. They don't have the numbers. Kasi nga, impeachment is a numbers game. At isa, si Senator Legarda ang boboto. So, ako, opinion ko lang ito Bakit ganon ang sinasabi ng batang kongresista? Siguro kaya't nasasabi yan ni Congressman Levisti sa tingin ko mga kababayan. Kasi yung nanay niya nasa Senado
At alam niya yung sistema doon, alam niya yung pag-iisip ng kapwa niya mga senador. Kaya't nasasabi ni Congressman Lebeste na walang bilang itong kalaban ni Vice President Inday Sara Duterte para i-convict siya. Nako, mag-iiyakan sila mga kababayan. Palagay ko, nag-uusap din yung mag-ina na yan dahil very close sila. Kaya maybe, again, opinion ko lang ito, sa kanilang usap mag-ina, baka nabanggit ng kanyang ina na wala yan, wala yan. Ganun lang ako. Although, alam ko, si Senator Loren Legarda is an independent-minded senator. Hindi siya nagpapahawak sa leg. Tama. Yan ang pagkakakilala ko sa kanya. Kaya, isa siya sa mga senators na posibleng boboto sa acquittal ni BP Sara. Ayan ang maganda. Kasi ang nakikita, mga political observers, yung sinasabi ni Congressman Lebeste, I agree. Kasi ang mga political observers, sinasabi is, 4 lang ang siguradong senador na boboto conviction ni BP Sara. O, narinig niyo yun, mga kababayan, no? Posibleng 4 lamang yung boboto para i-convict si BP Sara. Diyan pa lamang sa sinasabing at mga prediction na yan ay talagang wala na. So, bago pa man gumastos ng malaki yung gobyerno, lalo na parang may pinaplano di umano si Sandro Marcos, mga kababayan, sa Congress para sa budget ng mga posibleng boboto para dalhin yung impeachment complaint sa Senado. Nako, mag-isip-isip kayo. Soto, Lacson, Contiveros, and Pangilinan, yon ang sigurado. Meron pang 4 na posibleng boboto ng conviction at pwede ring mag-abstain. Sino? Yung 2 magkapatid na Tulfo. Posibleng boboto sila sa yung conviction ni BP Sara. And then, pwede rin si Bam Aquino. Dahil sa isa siyang kakamping. 7. Sino ba yung isa pang kalimutan ko na. Yung pang-8. And, so kung 8 ang so yung 16, most likely, boboto sa acquittal ni BP Sara or mag-abstain. So, yan, di ba, mga kababayan? Ang dami. Lamang na lamang yung boto para kay BP Sara. Samantala, yung kalaban ni BP Sara ay kulelat, mga kababayan. So, paano pa nila yan na pipigilan para tumakbong presidente sa taong 2028? Nako, mag-iiyakan ho dito ang mga buwayan, mga kababayan. Kasi ang mag-abstain, playing safe. Anybody who abstains is in favor of BP Sara. Kasi, example, sino bang posibleng mag-abstain? Lito Lapid. So, play safe. I abstain. Di, nabawasan yung bilang nila kasi kung lahat ng majority senators, sabihin mo na lang na boboto sa conviction ni BP Sara, edi kung nag-abstain si Lito Lapid, edi -1 na sila. Wala na talaga. Talon-talon na, mga kababayan. Agree ako kay Congressman Lebeste na it's a waste of time. Yes, tama. Budget. Oh, grabe. 26 million. Grabe. Laking pera na. Sa kanila kasi, sinsilyo lang ang milyones dahil nasanay sila na billions of So, baliwala na lang yung millions, 26 million. So, sayang-sayang. Ito, I don't know how true. 2 balita. Sa Kongreso, sinasabi,
House leaders, tinatawagan ng mga kongresista, pag hindi kayo bumoto pabor sa impeachment, wala kayong pondo. So yan na nga sinasabi ni General Macanas, no. Ito ay ugong-ugong na kapag hindi pumabor, hindi pumirma laban sa pabor dito sa impeachment laban kay BP Sara Duterte ay mawawalan ho ng pondo. O yan ay patuloy na ng umiikot ang mga balitang yan kasi ibinalita rin yan ng isang news media outlet, no? Yari talaga sila dito mga kababayan sa taong 2028. Talagang babalikan ho sila ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito naman sa Iglesia ni Cristo, sabi ni Kati Binag kanina, ang mga boboto pabor sa impeachment ni BP Sara ng mga politiko, they will be blacklisted sa Iglesia ni Cristo. So it's a warning. Ayun. So I don't know, these are all speculation, rumors. But kung ako ang inyong tatanungin, sigurado na mayroon silang 1/3 of votes Mm-mm. ng mga kongresista. Kaya aakyat sa Senado ang impeachment case. Kaya magkakaroon ng trial. So yan nga mga kababayan ang naging komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa mga sinabi at mga naging pahayag ni Congressman Leandro Libisti patungkol ho dito mga kababayan na nagsasayang lang talaga ng pera itong mga kongresista dahil pagdating ho sa Senado mga kababayan ay talagang akwit, no? Hindi makukonvict si BP Sara Duterte dahil wala hong bilang. Walang bilang itong mga senador na papabor para i-convict si BP Sara dahil maraming kakampi si BP Sara dyan sa Senado at nakikita naman ho based on the evidence presented in the Congress mga kababayan is lahat is fabricated, lahat is script katulad na lamang ni Madriaga dahil lahat ho ng mga salaysay supplemental affidavit ni Madriaga kasama na yung original first affidavit niya, lahat ho mga kababayan, lahat ay talagang masasabi ho natin it's all scripted. Yan ang katotohanan. Kaya't masasabi ho natin na wala ho talaga silang panama. Ngayon, ito na ang tanong ho dito. Ano ngayon ang kanilang gagawin? Lalong-lalo na itong mga buwaya sa Kongreso. Ano yung kanilang gagawin na mga panibagong aksyon, panibagong plan para talagang pigilan si BP Sara Duterte para tumakbong presidente ng Pilipinas sa taong 2028. Yan. Sa tingin ko, gagawa na naman ho sila. Meron pala mga kababayan panibago na parang kung hindi ako nagkakamali, no? Matibag file a case to Vice President Inday Sara Duterte. Dahil ito doon sa di umano mga kababayan ay naging banta ni BP Sara dito kay Bongbong Marcos, Lisa Marcos at Martin Romualdez. So, ang sinasabi naman ng defense team o mga abogado na kumbaga kakampi ni BP Sara Duterte is hindi dapat gano'n na ang NBI ang magpapile ng kaso. Dapat kung sino yung binantaan, di umano, yun ang mag-file. So, parang there's something wrong mga kababayan. Itong bagong director ng NBI kabayan is galit na galit ho ito sa pamilya Duterte. Although na dati ay Duterte alay ho ito, ngayon may mga lumalabas ho ng mga video. Binidyo yung pag-uusap ng isang attorney versus attorney Matibag mga kababayan. Grabe magbanta ho itong si Matibag mga kababayan. Pero panigurado ho ito, matitibag ho ito ni BP Sara. Wala, sisiw lang ho ito si Matibag kumpara kay BP Sara Duterte. Galit na galit lamang ho ito at saka
parang advantage dito kay Matibag mga kababayan kasi kakampi siya ng administrasyon, na-appoint siya ng administrasyon. So bakit siya na-appoint? Siyempre, siya ang magsisilbing attack dog. Katulad na lamang ho mga kababayan ni Claire Castro na nagsilbing attack dog ng Malacanang. O, ganun din. 'Di ba? Na sabi nga ni BP Sara Duterte, kung ano yung pumapasok, yun ang lumalabas, no? Trash in, trash out, no? Ayun, garbage in, garbage out. Yan ang katotohanan. So, maniniwala pa ba ho tayo, mga kababayan, dito sa mga panibagong script nila? At sa mga darating na araw, may mga panibagong script na naman na bubuuhin yan. Katulad na lamang ang napakagaling gumawa ng script na si Antonio Trillanes, mga kababayan. Si Antonio Trillanes ang Bikoy 1, Bikoy 2, Bikoy 3. Pero lahat mga kababayan sablay. Katulad na lamang nung ginawa niyang kudita. Diyan sa tingin ko sa Makati yun, sa panahon ni Gloria mga kababayan, no? Yung kudita niya palpak. Yung kudita niya naihi siya sa salawal. O, lahat na lang palpak. Kudita, bigo, yung pagtakbo niyang mayor, bigo, kahit siguro tumakbo si Trillanes mga kababayan ng barangay captain, barangay chairman, kagawad. O, wala, bigo. Yung pagiging mayor ng Caloocan, bigo. O, nanalo lang siya ng pagkasenador nung kapanahunan ni Pinoy, Pangulong Noynoy Aquino, mga kababayan. Kasi nga, mga kakampi niya. Ngayon, hindi na ho siya makahawak ng pwesto mga kababayan. Pero, ito lang nang masasabi ho natin. No? Ito mga media, mainstream media, alam naman nila na itong si Sundalong Kanin, mga kababayan, is matagal nang hindi senador. Pero grabe ho ang respeto ng mga mainstream media kay Sundalong Kanin na kahit kasinungalingan ang mga ginagawa nito, Bikoy 1, Bikoy 2, Bikoy 3, no? Pati si Kitty Duterte ay dinamay mga kababayan. Tumanggap daw si Kitty Duterte ng pera, no? Pero nung kapanahunan na sinasabi niya, yung taon na sinasabing tumanggap si Kitty Duterte, 7 years old. Anong kinalaman ng bata mga kababayan? O kaya, grabe ho sila umembento ng mga istorya para lamang mga kababayan paniwalain ang taong bayan na ganito ang mga Duterte. Pero ang katotohanan, mga sinungaling talaga sila. So, ito lang. Tawag nito, i-assume na ho natin mga kababayan. The impeachment to BP Sara Duterte is absolutely wala na. Tapos ang laban mga kababayan. Mapupunta ho ito sa Kongreso, maipapasa ho ito ng mga buwayang congressman sa Senado, no? Mapupunta sa Senado. Pagdating sa Senado, walay na. Kaya naman, nagkaroon ho sila ng fishing expedition. At nang sa ganon, ma-absuelto man, hindi man makonvict si BP Sara Duterte, mga kababayan, ay paniguradong nakagawa na ho sila ng kasiraan kay BP Sara Duterte doon sa ginawa nilang fishing expedition. Yung fishing expedition nila, yung mga documents, mga present ho nila, is wala naman doon sa complaint. O yari sila. Pumabor na ang Korte Suprema kay BP Sara, pumabor na ang majority Pilipino kay BP Sara, pumabor na ang majority senador kay BP Sara. Wala na. Kulong na itong mga buwayang ito mga kababayan. Panigurado ho yan. Kaya't abangan ho natin sa 2028. Walang iba mga kababayan. Panatilihin natin ang suporta para sa ating minamahal na Inday Sara Duterte para magbago, para umayos ang ating bansang Pilipinas dahil ito, kapag hindi pa rin na naayos ang ating bansang Pilipinas at na
Iba pa rin ang naupo mga kababayan, kawawang wawawa yung ating mga kababayan na nandoon sa laylayan na umaasa lamang sa mga ayuda. O dapat ang gawin ng gobyerno, trabaho, hindi ayuda. So hanggang sa muli mga kababayan, huwag ho tayong bibitaw, sasamahan pa natin ang agila o ang bagong agila, ang agilang tatayo sa Malacanang.